President Sara Duterte nasilbihan na ng subpoena ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mga naging pahayag niya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung walang mamamagitan, kung walang makikitang reconciliation sa mga darating na araw o linggo, tingin ko dito magiging intense pa. Alitan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, posibleng lumala pa ayon sa isang political analyst. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Loyalty check sa hanay ng mga sundalo hindi kailangan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no? Yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. Panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-atras ng suporta ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa kasalukuyang administrasyon may tuturing na inciting to sedition ayon sa ilang mambabatas. Dahil po sa active ang PAOK dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the POGOs are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. Ilang POGO workers lumipat na umano sa Visayas at Mindanao at nagparehistro sa SEC bilang Business Process Outsourcing o BPO ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Kasabay ng pagtirik ng araw kaninang tanghali ang pagdating ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa tanggapan ng Office of the Vice President para isilbi ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Ang saman ay resulta ng mga naging pahayag ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang hapon, Jed. Ilang araw ang binigay ng NBI para tumugon sa subpoena si VP Sara Duterte. Magandang hapon, June. Binigyan ng NBI si Vice President Sara Duterte ng 3 araw mula ngayon o sa darating na Biyernes, November 29 ay aasahan ng NBI na darating si VP Duterte o magbibigay ng tugon si Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa subpoena na isinilbi sa kanya ngayong araw. Alas 12 ng tanghali dumating na sa tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI bitbitang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Sa kopya ng subpoena pinadadalo si VP Duterte sa tanggapan ng NBI sa darating na Biyernes, November 29. Ito ay upang marinig ang kanyang paliwanag kaugnay ng mga binitawan nitong salita sa kanyang online press conference nitong weekend, kung saan sinasabing nagpahayag ang pangalawang Pangulo ukol sa umano'y pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang purpose po ng subpoena is to shed light doon sa mga utterances ng Vice President. Usually po naman po anytime po, pero by 9 o'clock dapat na. Pwede naman po siya magpadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. Pwede naman po siguro. Mas maganda kung mismong yung Vice President na po. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng nasabing subpoena mula sa NBI. Aniya, nais din muna niya itong makita bago magsalita o magbigay ng tugon tungkol dito. I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So, I do not know. So, we will stop
about the subpoena, no? Let's stop talking about DOJ and subpoena and let's allow me to read through it and then think and then write an answer and then we'll talk. Dagdag pa ng Vice Presidente, maliciously taken out of logical context ang kanyang mga pahayag. Ayon kay VP Duterte, sa kabila ng kawalan ng reliable investigation, ay kinonsidera na ito bilang isang national security concern. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. June, kasabay nga ng palugit na ibinigay ng NBI kay Vice President Sara Duterte sa darating na Biyernes ay ang pagdinig sa House of Representatives kaugnay naman sa paggastos ng Office of the Vice President, Department of Education sa kanilang pondo. At binanggit nga kanina ni VP Duterte sa panayam dito sa Veterans Memorial Medical Center na dadalo siya o sasamahan niyang muli ang mga OVP staff sa pagdinig ng Kamara sa darating na Biyernes. Kaya abangan natin, June, kung paano ang magiging schedule ni VP Duterte kung magbibigay na rin siya ng sagot sa NBI kaugnay nga rito sa subpoena na isilbi sa kanya ngayong araw. Dagdag ko na rin, June, binanggit na rin ni VP Duterte kanina kaugnay naman doon sa pag-extend ng detention period ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez ay nagpaplano na umano yung kampo ni Attorney Lopez para sa hakbang or paggawa ng legal action kaugnay nga dito sa extension ng contempt order na ipinataw sa kanya. Ayan muna ang update dito, June. Balik sa'yo. Bagamat sinasabi mo nga, Jed, na hindi muna nagbigay ng pahayag o ng komentaryo si VP Sara doon sa subpoena ng NBI na natanggap ng kanyang opisina kanina, dahil nga hindi pa niya ito nababasa fully, no? At hindi pa ito niya, kumbaga, napag-aaralan pa na kung paano sasagutin. Pero may sinasabi siya kanina na mga, kumbaga, ito ay itong nangyayaring ito sa kanya ngayon ay isang playbook o may plot na ginagawa ang administrasyon. Paano ba ito sinabi ni VP Sara, Jed? Sinabi nga ni VP Sara Jun na sa dami ng kanyang binanggit doon sa press conference niya nitong nakaraang weekend ay nakatuon lang o nagfo-focus lang ang mga tumutulig sa kanya sa isang parte lang. At ito nga, at nagdadagdag din sila ng mga sinabi niya na hindi niya binanggit na salita kaugnay nung hindi naman daw siya nagbanggit ng assassin o mas lalo nilang pinapalala kaya nagiging mas terrifying nga ang dating nito sa publiko, Jun. Ito yung sinasabi mo na ito ay taken out of context. Yes, Jun, taken out of context nga na sinasabi ito ni VP dahil hindi naman umano ito yung kanyang ibig sabihin doon sa kanyang mga pahayag dahil hindi umano nila naiintindihan kung ano mismo yung ibig sabihin ng mga pahayag niya nitong nakaraang weekend sa kanyang press conference, Jun. Parang kanina rin, parang may ginawa siyang paghahalintulad nung panahon ng dating Senador Benigno Aquino Jr. na sinasabing nagkaroon nga daw ng oppression, suppression, and hanggang sa umano ay napunta na sa assassination. Parang ganito daw ang nangyayari. Pero sa kanya ay ito'y pinaghandaan niya at may pinagbili na siya, hindi katulad noong isa kanina. Jun, yan nga rin yung binanggit kanina ni VP Duterte doon sa panayam ng media dito sa Veterans Memorial Medical Center at sinabi niya na hindi nga siya katulad ni Benigno Aquino Jr. nga, Jun, na yun nga sa sinabi niya dito sa Veterans Memorial Medical Center. Pero gaya rin ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa kaugnay nga sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference na ito ay isang conditional threat na gagawin lang umano ito ng Vice Presidente kung may papatay sa kanya, June.
Kumbaga, nasagot ba ng administrasyon, sinasabi na ang paghihiganti mula ba sa hukay ay isang crime? June, ayan yung aalamin pa natin dun sa mga detalye kaugnay nga dyan sa bagay na yan, June. Maraming salamat, Jed Neresina. Nag-uulat ng live mula sa Veterans Memorial Medical Center. Insignificant o hindi masyadong mahalaga para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga isyung kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte upang maging dahilan ng isang malaking pagkilos. Gayunman, nanawagan ito sa pulis at militar na protektahan ang saligang batas sa gitna ng tinawag niyang fractured government. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi sapat na dahilan ang mga kinaharap na kontrobersiya ni Vice President Sara Duterte para bigyang katwiran ang isang pagkilos ng kanilang mga taga-suporta. Sa isang press conference kagabi, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na insignificant o hindi gaanong mahalaga ang isyung ito upang gumawa sila ng anumang hakbang laban sa gobyerno. Wala pa naman tayong natanong, pero maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ng gulo. Wag, alam ko yan kasi na presidente ako. Tiwala ang dating Pangulo na kayang harapin ng kanyang anak ang mga issue sa kanya. Mas nababahala pa umano siya sa kalagayan ni Atty. Zuleika Lopez na ngayon ay nasa Veterans Memorial Medical Center dahil sa panic attack. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Nanawagan rin ang dating Pangulo ng interbensyon ng militar at pulisya para protektahan ang saligang batas sa gitna ng inilarawan niya bilang isang fractured na gobyerno. Ngunit tumigil siya sa tahasang pagtataguyod para sa isang kudita. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. It is only the military who says. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Irresponsable para kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pagtatanggol sa konstitusyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay E.S. Bersamin, wala umano itong mas makasariling motibo kaysa sa pagnanais na mapatalsik ang nakaupong Pangulo upang ang anak na babae niya ang pumalit sa pwesto. Dapat anyang irespeto ng dating Pangulo ang konstitusyon at iwasan na maging irresponsable. Ayon pa sa dating Supreme Court Chief Justice, nakakagulat ang garapalang panawagan ni former President Duterte na maglunsad ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw ng kapangyarihan. Apela pa niya, maghintay sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Walang gagawing loyalty checks sa kanilang hanay ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, hindi ito kailangan at tiwala silang mananatiling tapat sa konstitusyon at sinumpaang tungkulin ang kanilang mga tauhan. Sa kabila naman ng bangayan sa politika, nananatiling nakatutok ang AFP sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command.
Hindi na kailangan ng loyalty check sa mga miyembro ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ayon sa tagapagsalita ng AFP. Sa kabila ito ng mga nangyayaring bangayan sa politika sa bansa. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Kagabi, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon gaya ng umano'y fractured governance, pagsuporta sa presidente na muli nitong tinawag na adik. Ang AFP lang umano ang makakasolusyon sa mga nangyayari sa bansa ngayon. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Hinamon pa ng dating Pangulo ang Sandataang Lakas dahil sila daw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Ayon kay Colonel Prancel Margaret Padilla, huwag nang idamay ang AFP sa isyu ng politika. Anya, mananatiling non-partisan ang AFP. Gaya ng naunang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mananatili silang nagkakaisa at profesional. Sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Anya, hindi sisirain ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang tiwala ng mamamayang Pilipino, lalo na't isa ang AFP sa pinagtitiwalaang ahensya ngayon sa bansa. We will assure the public that we trust that each member of the Armed Forces of the Philippines remains professional in all of this. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa isyu ng West Philippine Sea. Sa kabila ng nangyayaring tensyon sa politika sa bansa, patuloy nilang tinututukan ang ibang isyu na kinakaharap ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. The Armed Forces of the Philippines will continue performing its mandate to ensure the integrity of our national territory. I just mentioned that for the month of November, we conducted a total of 54 different activities in the West Philippine Sea. This is a manifestation of our professionalism, and we take pride in that. Amid all the developments of misinformation, disinformation, and malinformation, I would like to say that your armed forces will remain loyal to the Constitution and the duly constituted civil authorities. Aniya, mananatiling buo ang chain of command ng Sandataang Lakas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maituturing na inciting to sedition ayon sa ilang mambabatas ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-atras ng suporta ng Sandatahang Lakas sa kasalukuyang administrasyon. Pero ayaw na umanong patulan ng mga kongresista ang bagong pahayag ni dating Pangulong Duterte na layon umanong ma-divert ang atensyon sa isyung kinakaharap ng anak nito na si Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Dante Amento. Alam na ng tao yan, sobrang lumang tugtugin na yung style na ganyan. Hindi na gumagana. Lumang tugtugin na umano ang mga binitiwang pahayag gagabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na rito na muling pag-isipan ng militar ang suporta nila sa incumbent chief executive ng bansa na anyay isang adik. Ayon sa ilang mambabatas, maaring hyperbole na naman ito. Alam na rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang nararapat nilang gawin hinggil dito. Bagamat ang pahayag na tila ng hihikayat para iatras ang suporta sa Pangulo ay maikukonsidera umanong inciting to sedition, ngunit hindi na anya ito dapat pang pagtuunan ng pansin. Nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no? Yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. Panawagan din ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara sa dating Pangulo na itigil na nito ang paglalabas ng pahayag laban kay PBBM. These are careless and unfounded, dangerous statements that are meant to destabilize and divert our country's attention from Congress' mandate to review and expect accountability, transparency from our fellow government colleagues. Naniniwala rin si Congressman Jefferson Conghon na ito ay diversionary tactics o paraan lang para tulungan ng dating Pangulo ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong isyu ngayon. Tingin natin sa sobrang bigat, no?
ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Hamon ng mga mambabatas na para matapos ang kanilang pag-iimbestiga ay magsalita na ng totoo ang mga sangkot na individual. Samantala, ipinauubaya na sa mga otoridad ng House Solons ang pag-iimbestiga sa banta ni VP Sara laban kay PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Gumagalaw na rin naman anya ang law enforcement agency tulad ng National Bureau of Investigation o NBI na nagsilbi ng sapina. Yung mga national agency na concerning natutugon po dito sa isyung to ay nandiyan na po at gumagalaw na po. Naniniwala ang isang mambabatas na ang pahayag ni VP Sara laban kay PBBM ay impeachable offense pero hindi pa niya ito na pag-uusapan sa Kamara. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinakahalagahan. Tinapos na ng Senado ngayong araw ang serye ng pagdinig kaugnay sa mga krimeneng inuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa uling pagdinig, isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na lumipat na ang ilang kumpanya ng POGO sa Visayas at Mindanao. Nagrehistro nila ito sa Securities and Exchange Commission o SEC bilang Business Processing Outsourcing o BPO Company. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yung malalaki po ng mga POGO companies that we have raided before or that were existing before, ang nakikita po namin sa kanilang is nagbe-breakdown sila into smaller groups. Some are even branding themselves now as BPOs. Kanya-kanyang diskarte ang ilang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO para makapagpatuloy ng operasyon. Ito ay matapos ilabas ng palasyo ang Executive Order No. 74 na nagbabano, nagtitigil ng POGO sa bansa. Sa huling Senate hearing kaugnay ng kriminalidad na konektado sa online gambling firms, isiniwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang ilan sa mga hakbang na ginagawa ng mga ito. Ayon kay PAOC Director Winnie Kidato, ilan sa mga POGO worker ay nagiging guerrilla groups o naghihiwa-hiwalay sa maliliit na grupo para makapag-operate. Iba-iba po ang style po nila but most of them nagiging mga guerrilla groups na into 10s, 20s where before they were operating in thousands. So just like what we found in Parañaque when we raided the Parañaque group, nakita po namin doon sa isang subdivision na meron silang inokupa na 45 houses within the subdivision. Ganun po ang nangyayari po ngayon. They are breaking down to smaller groups. Inaasahan din ng PAOC na naghahanda na lang ngayon ang mga POGO worker sa kanilang pag-alis ng bansa. Nasa transition po tayo. October 15, nagsabi na po yung Bureau of Immigration na dapat ang mga POGO workers ay dapat maging i-downgrade ang kanilang mga visa into tourist visas. So therefore, dapat sila nag-aasikaso na lang ng kanilang mga pamamaalam sa kanilang mga loved ones dito sa Pilipinas, nagbebenta ng kanilang mga condos o nag-aayos sa kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga utang. Ngunit natuklasan ng ahensya ng ibang POGO workers ay lumipat lang sa ibang lugar matapos makita ang pagdami ng flights papunta sa Visayas. Doon din umano nila nakita ang ibang mga tao na dating nagtatrabaho sa POGO. Dahil po sa active ang PAOC dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the POGOs are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. At nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung kanilang mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. Kasalukuyan na nakikipag-usap ang PAOC sa iba pang ahensya ng pamahalaan kung paano ipatutupad ang executive order laban sa POGO. Sa panig ng Securities and Exchange Commission o SEC, sinabi nito na alam nila ang mga aktibidad ng mga POGO. Kabilang dito ang ilang nagpaparehistro bilang Business Process Outsourcing o BPO Company. Madam Chair, yung mga legitimates naman po na POGOs, yung hindi naman sila na-revoke dahil wala po silang violation sa batas po, they can still
apply for an amendment po, ma'am. Papunta po sa BPO, ma'am. Provided naman po, ma'am, nagpalagay naman po kami ng kuletilya na susunod po sila sa batas. Siniguro naman ng SEC na nakahanda silang magpatupad ng kaukulang aksyon sakaling malaman nila na ang mga naturang korporasyon ay nag-ooperate pa rin bilang POGO. Yes, Madam Chair, if we find or discover that these corporations or those engaging in POGO still continue to engage in POGO, definitely the SEC will take the necessary action, Madam Chair. Sa pagtatapos ng pagdinig ng Senado sa POGO criminalities, sinabi ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros na dapat ipasa ang mga angkop na batas para paigtingin ang mga sistema kontra sa mga pag-abuso sa mga proseso ng pamahalaan. They have now been revealed to be nothing but a Trojan horse. They have exposed a web of people who used POGOs for their own selfish interests, their own personal gain, all at the expense of the Filipino people. Walang dinala dito ang mga POGO kundi bangungot. Sinabi rin ni Senador Risa Ontiveros na hindi natatapos ang laban sa POGO sa pagdinig ng Senado kundi umpisa ito ng reforma sa lehislatura. Pangunahin na para sa kapakanan ng bawat Pilipino at hindi na magkaroon muli ng isa pang Alice Guo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na isang agent of influence ng China si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping. Ito ang isiniwalat ng ahensya kasabay ng huling pagdinig ng Senado sa mga krimeng iniugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Paliwanag ni NICA Deputy Director General Francisco Ashley Acedillo, aplikable ang terminong agent of influence kay Guo sa halip na tawagin itong isang espiya. Ito ay batay sa definisyon na gumagamit ang dating Banban Mayor ng impluensya, katayuan at posisyon. Pangunahin na dito para impluensyahan ang opinyon ng publiko o decision-making para sa benepisyo ng bansang pinaglilingkuran nito. We do not have currently any legislation or any convention in our country that defines what an agent of influence is. However, within an historical context, Madam Chair, given that these activities have been common, especially during the Cold War, the activities and the facts that have come to light so far in this committee and in other committees, especially in the House, point to the fact that she is, and even in discussions within the intelligence community, there is consensus that indeed she is an agent of influence. Wala pang impormasyon ang Philippine National Police kung nakalabas na ng bansa si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, aalamin nila sa Bureau of Immigration kung talagang nakaalis na ito ng Pilipinas. We will try to coordinate and seek confirmation from the Bureau of Immigration if indeed Attorney Roque has already left the country po. Matatandaang nabanggit ni VP Sara Duterte sa isang virtual press conference na nakalabas na ng bansa si Roque. Si Roque ay pinaghahanap ng pambansang pulisya matapos na mag-issue ng arrest order ang mababang kapulungan ng Kongreso. Isang anonymous complainant ang dumulog sa Korte Suprema para tanggalan ng lisensya bilang abogado si Vice President Sara Duterte. Inihayag din ng tagapagsalita ng Korte Suprema na may nakabinbin pang disbarment case ang pangalawang Pangulo. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Magandang gabi, Benedict. Kailan ba natanggap ng SC ang complaint at ano ang nakasaad na dahilan dyan? Bakit gustong ipatanggal sa pagkaabogado si VP Sara? Magandang gabi, June. Naka-date itong letter ng October 24 at ngayong buwan ng Nobyembre lamang ito nakarating sa Korte Suprema mula sa anonymous complainant. At wala pa nga tayong detalye sa ngayon kung ito nga ay nairapol na.
Kinumpirma ng Supreme Court na may natanggap silang disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Base ito sa nasabi ng ikalawang Pangulo na ipahuhukay niya ang labi ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani, kung saan ito pinayagang mailibing ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang disbarment ay isang proseso ng pagtatanggal sa lisensya ng isang abogado dahil sa nagawa nitong paglabag sa batas at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, may nakabinbin pa ang disbarment case si VP Sara kaugnay sa pananakit nito sa isang sheriff noong mayor pa siya ng Davao City. Actually, there's a pending case on disbarment for the VP, which was filed a few years ago, back when she was still the mayor of Davao. Ayon pa sa Korte Suprema, case-to-case basis at nakadepende sa desisyon ng Korte para maalis ang isang abogado. May posibilidad din na magsagawa ng motu proprio o kusang investigasyon ang Supreme Court patungkol sa disbarment ni VP Sara. June sa ngayon ay wala pa nga ibinibigay na komento si Vice President Sara Duterte patungkol nga dito sa disbarment na ito. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Binigyan ng furlough o pansamantalang kalayaan ng 4 na Office of the Vice President o OVP officials na dumalo sa pagdinig at napatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon. Ito ay sina OVP Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda at ang asawa nito na si Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Una nang pinatawan ng contempt ang mga ito ng komite matapos hindi dumalo sa ilang naunang pagdinig. Subalit sa voluntaryong pagdalo nila kahapon sa hearing, binigyan sila ng furlough ng komite o hindi ipinatupad ang contempt order. Kaugnay nito, inaasahan na hindi sila aalis ng bansa, sa halip ay muli silang dadalo sa pagdinig sa darating na Biyernes, November 29. Nag-commit naman po sila nung binigyan po namin sila. We have to remember na under oath din po sila noon. Ang dalawang OVP officials na sina Attorney Zulaika Lopez at Gina Acosta naman na isinugod sa ospital ay inaasahan din na makadadalo sa pagdinig. Sa ngayon, wala pa naman anyang napag-uusapan ang komite upang ilipat ng detention facility si Attorney Lopez matapos na palawigin ang contempt order ng 5 araw. Painit ang sagutan ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte. At kung magpapatuloy pa ito, posibleng lumala pa ang gusot sa pagitan ng dalawa. Ayon sa isang political analyst, hindi na dapat humantong ang alitan sa matinding political crisis na makakaapekto na sa imahe ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung walang mamamagitan, kung walang makikitang reconciliation sa mga darating na araw o linggo, tingin ko dito magiging intense pa. Mas magiging matindi pa ang bangayan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, sa nagiging takbo ng alitan ni PBBM at VP Sara, tila walang nakikitang pag-asa na sila ay magkakaayos pa. Kasi alalahanin natin na simula na nagkaroon sila ng formal breakup sa kanilang alyansa, yung nagiging trend is that lalo nagiging intense. As time goes by, mas nagiging intense yung kanilang bangayan. Kung dati puro mga harmless na rhetoric, ngayon meron ng pagbabanta. Dahil dito, posibleng mauwi pa niya ito sa isang political crisis. Kung halimbawa bangayan lang, tapos may impeachment, tapos maaring maghamon ng mga manawagan sa kanilang mga supporters, magkaroon ng mga prayer rallies, o kaya magkaroon ng another version of EDSA,
Yun ang political crisis na nakikita ko. Sa ngayon, ayon kay Professor Coronation, wala pang negatibong epekto sa imahe ng Pilipinas sa international community ang nangyayaring hidwaan na ito sa politika. Pero ang gusot na ito ng dalawang kampo ay hindi na dapat anya magresulta ng political instability o kaya naman ay civil unrest na tiyak na makakaapekto na sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung anumang sitwasyon na may tuturing na isang parang magdudulot ng political instability, hindi maganda to, lalo na sa mga foreign investors. Para sa bansa natin, kasi imbis na maglagak sila ng mga pondo, o kaya magnegosyo sila dito, baka umatras pa at layuan pa tayo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatutok pa rin sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino ang economic team ng pamahalaan. Sa gitna ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, patuloy na binabalangkas ng economic cluster ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Nagpulong na ngayong araw sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa social media post sa X ng UAE President, napag-usapan ng dalawang leader ang pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng ekonomiya, kalakalan at enerhiya. Ilang kasunduan din ang inaasahang lalagdaan ng dalawang bansa. Nasa UAE si PBBM para sa one-day working visit. Pinaghahandaan ng Israel Cabinet ang pagboto sa panukalang tigil putukan sa Hezbollah. Ayon sa isang Israeli official, Martes ng gabi pagpapasyahan ng gabinete ang ceasefire deal. Nakapaloob umano sa draft agreement ang pag-atras ng mga pwersang Israeli, pag-redeploy ng Lebanese army sa border at pagbawi ng mabibigat na armas ng Hezbollah. Magtatatag din ng US-led Oversight Committee upang tiyakin ang implementasyon nito. Pinuri ng France at Estados Unidos ang progreso sa usapang tigil putukan. Ngunit may mga Israeli na tumutol, kabilang na si Minister Itamar Ben-Gvir na nanawagang tuluyang wasaki ng Hezbollah bago makipagkasundo. Nagresulta sa sagupaan ang protesta ng mga taga-suporta ng dating Pakistan Prime Minister Imran Khan malapit sa Islamabad. Nasawi sa riot ang isang pulis at dose-dosena ang nasugatan. Gumamit ng tear gas at rubber bullets ang mga otoridad upang pigilan ang protesta. Samantala, hinigpitan ang seguridad kasabay ng pagbisita ng Pangulo ng Belarus na si Alexander Lukashenko sa Islamabad. Nananatiling bantay sarado ang lungsod habang ipinatutupad ang pagbabawal sa malalaking pagtitipon. Muling humarap sa media si Vice President Sara Duterte. Dito, isa-isa niyang sinagot ang mga issue sa kanya ngayon kabilang ang kanyang relasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang issue sa kanyang seguridad at mga empleyado ng kanyang tanggapan na ipinatawag sa pagdinig ng Kamara kahapon. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Magandang gabi, Mia. Meron bang pag-asang magkaayos sila PBBM ayon kay VP Sara? Yes, June, yan nga ay malabo na dahil nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi na magkakaroon pa ng reconciliation sa pagitan niya at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ito ang naging tugon niya nang tanungin kung may pag-asa pa bang magkaroon ng pagkakaayos sa pagitan ng dalawa. Samantala, ayon din sa Vice Presidente, wala na rin siyang plano pa na magkaroon pa ng doble na seguridad kaugnay ng threat na natatanggap. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. No, I don't trust anyone right now. So yes. Even your security? Even if PSC acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Sinabi rin ni VP Sara na hindi pang-iimpluwensya ang dahilan kung bakit 24/7 ay sinasamahan niya ang kanyang empleyado na nasa ospital. Ayon sa Vice Presidente, katunayan nito ang nangyari sa hearing kahapon sa House of the Representatives ay hinayaan niyang sumagot ang mga ito kahit papakiramdam niya na hindi dapat nang isapubliko ang ilang mga impormasyon. Yusek Lopez attended the hearing. They can ask her questions there. I was not there when Yusek Lopez attended the hearing. If you saw me yesterday, I was not looking at Gina Acosta. I was studying. I was reading laws. I was studying the rules of the House of Representatives. I was not looking at her. Pinapabayaan ko siya sumagot. Siguro umiiling-iling ako paminsan-minsan dahil I feel na hindi dapat dinadivulge sa public yung ibang mga sinasabi na ng kasama ko, pero wala akong magawa. Kasi ayaw namin na ma-detain sila. So, sumasagot talaga sila. Si Edward Fajarda, not once did I coach him. Pero si Gina, I helped her with the term detail. Kasi she was trying to remember kung anong tawag nung isang tao na galing sa isang opisina, na nililipat sa isang opisina, and that is called details. Kaugnay nito, nagbigay ng reaksyon ang Vice Presidente hinggil sa issue na tuwing humaharap umano ang mga tauhan ng Office of the Vice President ay nagkakasakit ang mga ito at nao-ospital. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Sa kasalukuyan, June, ayon kay VP Sara, under trauma pa si Gina Acosta, kaya hindi pa nila ito nakakausap ng maayos. Nagbigay rin ng update ang Vice Presidente patungkol kay Attorney Lopez na magsasagawa na ito ng legal action kaugnay nga ng pag-extend ng kanyang contempt na ibinigay ng House of the Representatives. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakahandang makipagtulungan sa National Bureau of Investigation ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group patungkol sa mga nasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, tutulong lamang sila sa kung ano ang hihingin ng NBI. Well, ganun pa rin. We are still an investigating arm. We will give them whatever inputs that we have. We will give them the assistance and the other information that may help in building up the case. Sinabi naman ni General Torre na walang personalan ang gagawin nilang investigasyon.
Aminado ang kalihim ng Department of Agriculture na mahihirapan ang gobyerno na mapababa pa sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., iba na ang panahon ngayon at mas mataas na ang presyo ng abono dahil sa epekto ng giyera sa Ukraine. Ginawa ng kalihim ang pahayag bilang tugon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat singilin ng taong bayan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya noong 2022 elections na ibababa niya ang presyo ng bigas kapag siya ay naluklok sa pwesto. Ang sidewalk ay ginawa para daanan at lakaran ng mga tao. Ngunit karaniwan nang makikita saan mang lugar sa Metro Manila ang mga sasakyang hindi maayos na nakapark sa mga gilid ng daan. Kaya muling nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MDA sa mga motorista na may tamang sukat sa pagparada sa mga harap ng establishmento o para hindi ituring na illegally parked vehicles. Ito ang balita ni JP Nunez. Nakikiusalap po sana ako na kung maaari pagbigyan niyo ako kasi hindi ko alam na may limit po pala. Wala naman nakalagay dito na na bawal eh. Nakiusap sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isang babae na ito matapos hatakin ng MMDA Special Operations Group ang kanyang sasakyan sa Parañaque City. Impounded ang kanyang kotse na nakaparada sa parking space sa harap mismo ng kanyang bakery shop. Ayon sa MMDA, lumagpas na kasi sa sidewalk ang bahagi ng kanyang sasakyan kaya maituturing na rin itong illegal parking. Yes, we agree, no? Dapat meron pong parkingan ang mga business establishment. However, we cannot sacrifice yung pedestrian pa rin or ng sidewalk para sa ating mga pedestrian. Isa lamang ito sa nasa 10 mga sasakyan na natow kanina ng MMDA sa ginawang clearing operation sa Parañaque. Ang ibang mga sasakyan na natow nasa harap din ng mga business establishment at lagpas na sa sidewalk. Ayon kay Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group ng MMDA na nangunguna sa clearing operations, may tamang sukat ang mga sidewalk at kapag umabot dito ang mga nakaparadang sasakyan ay dapat na itong matow. Ang sidewalk should at least be 1.5 meters to 2 meters po ang allowance na binibigay para po ito maging safe na madadaanan ng ating mga kababayan. Kung mahaharangan anya ang mga sidewalk ng sasakyan, hindi na makakadaan ang mga tao at malamang ay umiwas sila papunta sa kalsada kung saan pwede silang mahagip ng mga sasakyan. Yes, the sidewalk is there. However, nahaharangan po ito ng mga sasakyan na nakaparada. So nagkakaroon po ng concern when it comes to road hazard para po sa ating mga pedestrian. Ayon sa MMDA, habang papalapit ang holiday season, lalo pang bumibigat ang nararanasang traffic ng mga motorista. At mas lumalala pa ito dahil sa mga illegally parked vehicles. Gayunman, ayon sa ahensya, wala pa namang nararanasang Carmageddon sa Metro Manila. So far naman po, moving pa rin naman ang traffic natin and wala pa rin naman po tayong forecast for the past few years, no, yung mga Carmageddon, wala pa naman po yan. Dahil maganda naman po ang ating management for now. Sa ngayon, mas intensified na ang ginagawang clearing operations ng MMDA kung saan mas maraming beses na silang nag-iikot sa Metro Manila kada araw. Nililibot nila ang mga malalaking kalsada, pangunahin ang EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City, Quezon Avenue at Rojas Boulevard. Panawagan ng MMDA sa mga motorista na magkaroon ng disiplina sa pagpapark ng kanilang mga sasakyan upang hindi maperwisyo ang iba kapag tumukod ang matinding traffic. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problema naman sa maraming lugar ang salasalabat na kable ng kuryente. Kaya pinag-iisipan ng Meralco na ibaon na lang ito sa lupa. Sa ngayon, inaayos na nila kung paano ito may sasagawa sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez.
Actually ho, sa budget ho namin sa next 5 years, kasama na ho yung malaking capex para ho sa pagbababa ng linya namin from overhead to underground. Hindi lang ho ito para ma-address yung spaghetti wires, kundi para din ho sa yung sinasabi naming storm hardening sa storm resiliency po. Ikinakasana ng Manila Electric Company o Meralco ang planong tanggalin ang mga poste ng kuryente at ibaon sa lupa ang electric cables. Sa pagdinig sa Senado noong Lunes, sinabi ni Ronnie Aperocho, Meralco Chief Operating Officer, na kasama na ito sa kanilang budget sa Distribution Development Plan at maaari itong masimulan sa susunod na taon. Naniniwala ang Meralco na ito ang sagot sa problema sa sala-salabat ng mga kawad ng kuryente na peligroso sa publiko dahil maaari itong mabuwal kapag sobra na ang bigat. Maiiwasan na rin ang problema sa pagkatumba ng mga poste kapag may bagyo. At hindi na rin magkaka-traffic kapag may kailangang i-repair sa kanilang pasilidad. Suportado naman ng Department of Energy ang planong ito ng Meralco. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, mas mainam ang ganitong sistema, lalo't patuloy na tumataas ang demand at dumarami ang customer ng kumpanya. Yes, we find na itong mga proposed underground distribution facilities nila are suitable naman sa atin. In fact, they have several reasons. Number one, mas dumarami yung ating mga customers, particularly sa pag-establish ng different industrial and commercial facilities. For example, itong Bonifacio Global City, enhancement ng north area natin sa Vertiz, and so Ortigas Center. Gayunman, hindi masabi ng DOE kung feasible ba itong gawin agad at kung maipatutupad ba ito sa buong Metro Manila dahil may mga bagay ding kailangang ikonsidera. They will start this program as early as next year. Of course, that is depending then kung dun sa approval ng Energy Regulatory Commission, ano? Kasi this will entail CAPEX approval, no? I mean, capital expenditure approval. Sa tanong naman kung posibleng ipasa sa consumers ang magagastos ng Meralco sa underground power line distribution facilities, sagot ng DOE, I'm sure na bawat isang proyekto na isa sa katuparan ng Meralco ay dadaan sa cost and benefit analysis, no? Kung kaya't magkaroon man, ang inaasahan natin ay hindi masyadong magiging malaki ang impact nito sa mga consumers. Sa tingin ng DOE, hindi naman masyadong aaray ang mga consumer kung bahagyang magtaas ang singil ng Meralco, kung kapalit naman ito ay mas maayos at mas reliable na serbisyo. Wala pang inilalabas na pahayag ang Meralco sa kung paano at kailan nila sisimulan ang planong underground power line system, pero target nila itong maipatupad sa susunod na 5 taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang 6.352 trillion pesos na panukalang national budget para sa taong 2025. Sa 19 na senador na dumalo ng Senate Plenary, 18 ang bumoto pabor sa pagpapasa ng House Bill number 10 o Senate Bill number 10 o House Bill number 10800 o ang General Appropriations Act of 2025. Nag-abstain naman si Senador Aquilino Coco Pimentel Jr. dahil anya sa wait-and-see attitude nito. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, pagdidesisyonan pa sa bicameral conference ang budget ng Office of the Vice President o OVP. Gayon din ang 39 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito naman ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Marjoelito Soldevilla, kay Fernando Garcia, gayon din po kay Mario Takderan, gayon din po kay Perla Gitzait, Benigno Austria at Malu Bautista. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Ito ang Balita,
maaari niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 6:35 na nagsasabi, "Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.